Sa mundong ginagalawan ni Adrian Vallejo, ang pangalan ay hindi lang pagkakakilanlan. Isa itong puhunan. Isang marka na kailangang panatilihing malinis, tuwid at kagalang-galang. Sa bawat pulong na kanyang dinadaluhan, sa bawat kamay na kanyang kinakamayan, dala niya ang bigat ng apelidong matagal na niyang iniingatan mula sa wala. Kaya't hindi niya hinahayaang magkaroon ng bitak ang imaheng iyon. Kahit pa mga hulugan nito ng pagtalikod sa kanyang sariling dugo. Maaga siyang dumating sa gusaling salamin na mistulang salamin din ng kanyang pagkatao. Makintab sa labas, walang puwang sa kahinaan. Sa ika-20 palapag gaganapin ang pulong na matagal na niyang pinaghandaan. Kapag naging matagumpay ito, tuluyan na siyang papasok sa hanay ng mga negosyanteng may tunay na kapangyarihan. At sa mundo nila, ang kapangyarihan ay may kapalit, perpektong reputasyon. Siguraduhin mong walang aberya, malamig niyang sabi sa sekretarya, habang inaayos ang cufflinks. Ayokong may kahit na anong personal na isyong mababanggit. Tumango ang babae. Sanay na sa tono ni Adrian. Maikli, kontrolado, walang espasyo para sa tanong. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may isang pangalang tahimik na umiikot sa isip niya. Isang pangalang matagal na niyang iniiwasan. Kael Serrano. Hindi niya binabanggit iyon. Hindi niya ipinapakilala. Hindi niya inaangkin. Sa tuwing may magtatanong patungkol sa pamilya, maingat ang kanyang sagot. Ako lang. O kaya na may malayo sila. Hindi kasinungalingan, ngunit hindi rin buo ang katotohanan. Dahil ang totoo, may isang kapatid siyang buhay na buhay. Ngunit para kay Adrian, mas ligtas kung mananatili itong parang hindi kailanman umiral. Alam niya ang trabaho ni Kael. Alam niya kung paano yun tinitignan ng lipunan. Mababa, marumi sa mata ng mga taong nakasuot ng mamahaling Amerikana at may hawak na baso ng alak sa mga eksklusibong pagtitipon. At alam rin niya na kapag nalaman iyon ng kanyang mga kasosyo, isang tingin lang ang kailangan upang magbago ang lahat. Sa mundong binuo niya, walang puwang ang kahinaan at walang puwang ang kahihiyan. Habang papasok siya sa conference room, sinalubong siya ng mga pamilyar na mukha. Mga matang sumusukat, mga ngiting may kalkulasyon. Umupo siya sa dulo ng mesa. Tuwid ang likod, kalmado ang mukha. Ito ang kanyang teritoryo. Dito siya malakas. Ngunit sa sandaling iyon, nang mapadako ang kanyang mga tingin sa salaming dingding, saglit niyang nakita ang kanyang sarili. Hindi bilang isang negosyante, kung hindi bilang kapatid na may itinatagong takot. Isang takot na balang araw, ang pangalang pilit niyang inaalagaan ay mababahiran ng katotohanang matagal na niyang itinataboy papalayo. At hindi niya alam na ang katotohanan iyon, ang kapatid na itinago niya sa anino, ang siyang magiging susi sa liwanag na matagal na niyang hinahabol. Sa kabilang dulo ng lungsod, malayo sa salamin at sa marmol na mundo ni Adrian Vallejo, nagsisimula ang araw ni Kael sa ingay ng kalsada at amoy ng alikabok. Hindi ingrande ang lugar na tinutuluyan niya. Isang makitid na silid na sapat lang para sa kama. Isang maliit na mesa at lumang electric fan na humuhuni tuwing hating gabi. Ngunit dito, tahimik ang isip niya. Dito, hindi niya kailangang magkunwari. Maingat niyang isinuot ang kupas na jacket. Siniguradong nakatago ang maliit na ID sa loob ng bulsa.
Hindi niya kailangang ipakita kung sino siya. Mas ligtas kung mananatili siyang hindi napapansin. Sanay na siya roon. Alam niya ang tingin ng mundo sa trabaho niya. Ramdam niya iyon sa mga matang mabilis umiwas. Sa mga bulong na akala'y hindi niya naririnig. Isang trabaho na madalas husgahan, madalas maliitin. Pero may mga gabing iyon mismo ang dahilan kung bakit may nakakatulog ng payapa. Kung bakit may mga problemang hindi na lumalaki pa. Hindi siya bayani, hindi rin siya kriminal. Isa lamang siyang gumagawa ng kilalang gawain. At sa lahat ng taong humusga sa kanya, iisa lang ang tinig na pinakamabigat pakinggan. Ang kay Adrian. Hindi niya na mabilang kung ilang beses siyang tinanggihan. Mga tawag na hindi sinagot. Mga mensaheng hindi binasa. At ang pinakamasakit, ang mga sandaling nagkasalubong sila sa publiko. Ngunit tinignan siya ng kapatid na para bang estranghero. Walang galit sa mga mata ni Adrian, pero may malinaw na distansya. Isang pader na matagal nang itinayo. "Kael?" Napalingon siya. Si Inang Mireya. Nakaupo sa lumang silya sa labas ng bahay. Hawak ang tasa ng kape. May mga linyang iniwan ng panahon sa mukha. Pero nananatiling banayad ang tingin. Laging ganoon ang ina. Hindi nagtatanong ng sobra. Hindi rin nagbibigay ng sermon. Sadyang nariyan lang. "Aalis ka na naman ba?" Mahina nitong tanong. Tumango si Kael. "Maasikasuhin lang po." Hindi na ito nag-usisa. Sa halip, tumayo ito at inayos ang kwelyo ng jacket niya. Gaya ng ginagawa nito noong bata pa sila. "Mag-iingat ka, anak, ha?" sabi nito. Walang pag-aalala sa trabaho. Walang tanong kung delikado. Para bang sapat na sa kanya na buhay ang kanyang anak. Habang naglalakad si Kael palayo, naalala niya ang panahong magkasama pa silang tatlo. Siya, si Adrian, at ang ina. Panahong pareho lang silang nangangarap. Pareho lang silang walang-wala. Hindi niya alam kung kailan nagbago ang lahat. Kailan naging kasalanan ang maging siya. Sa isang madilim na eskinita, huminto siya sandali at tumingin sa langit na bahagyang natatakpan ng usok. Hindi siya humingi ng pagkilala. Hindi rin siya umaasang babalik ang dati. Ang gusto lamang niya, na kahit minsan, ay maramdaman na hindi siya ikinakahiya. Hindi niya alam na sa bawat hakbang na ginagawa niya sa anino, may mga pinto siyang dahan-dahang binubuksan. Mga pintong balang araw ay dadaanan ng kapatid niyang pilit siyang itinatanggi. At kapag dumating ang araw na yon, huli na para bawiin ang mga salitang hindi kailanman sinabi. Tahimik ang conference room, pero hindi payapa. Sa mahabang mesa, nakaupo ang mga taong may kakayahang magtaas o magbagsak ng isang pangalan sa isang desisyon lang. Si Adrian Vallejo ay nanatiling kalmado sa panlabas. Tuwid ang likod, kontrolado ang paghinga. Ngunit sanay na siyang basahin ng mga mukhang nasa harap niya. Alam niyang sa mundong ito, ang ngiti ay madalas may kasamang hatol. "Maganda ang numero," sabi ni Rafael Corden, bahagyang nakasandal sa upuan. "Pero ang tanong, Vallejo, gaanong katibay ang pundasyon mo?" Hindi kaagad sumagot si Adrian. Inayos niya muna ang papel sa harap niya. Parang sa ganoong paraan ay maayos din ang bigat sa dibdib niya. "Matatag," maikli niyang sagot. "Walang butas." May bahagyang ngiti si Lisandre Quinto. Ang tipo ng ngiting hindi umaabot sa mata. "Lahat ng negosyo may butas," wika nito. "Ang mahalaga, alam mo kung saan nakatago." Sa gilid ng mesa, tahimik na nag-oobserba si Aurelia Knox.
Hindi siya kagaya ng iba. Hindi pala salita, pero kapag nagsalita na, diretso sa laman. Matalim ang tingin niya kay Adrian. Parang may hinahanap na hindi niya makita. O baka naman may nakita na siya. Personal na tanong, bigla nitong sabi. Pinabasag ang tensyon. May pamilya ka ba, Adrian? Sandaling huminto ang oras. 1 segundo lang. Pero sapat para maramdaman ni Adrian ang pag-ikting sa loob niya. Alam niyang simpleng tanong lamang iyon para sa iba. Ngunit para sa kanya, isa iyong landminang kailangang iwasan. May ina ako, sagot niya. Ako ang tumatayong haligi ng pamilya. Walang kasinungalingan sa sinabi niya. Ngunit muli, hindi rin iyon ang buong katotohanan. Tumango si Aurelia. Pero hindi nawala ang pagsusuri sa mga mata nito. Mahalaga ang pinanggalingan ng isang tao, sabi nito. Madalas, doon makikita kung saan siya patungo. Bago pa makasagot si Adrian, kumatok ang isang staff at pumasok. May dalang folder. May bagong rekomendasyon po mula sa isang external contact, sabi nito. Isang pangalang madalas lumalabas sa high-level negotiations. Sylvan Roque po. Nanigas ang mga balikat ni Adrian. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalan, pero may kung anong bigat ang tunog nito. Ano ang koneksyon niya? Tanong ni Rafael. Siyang magiging tulay sa international investors, paliwanag ng staff. Pero personal ang tiwala niya. Hindi siya pumapasok sa kahit na anong kasunduan na walang rekomendasyon mula sa sarili niyang network. Napatingin si Adrian sa salamin ng mesa. At doon, parang multo, sumagi sa isip niya ang mukha ng kapatid. Hindi niya alam kung bakit, pero may kutob siyang hindi niya gusto ang direksyong tinatahak ng usapan. Kung ganon, sabi ni Lisandre, kailangan nating tiyakin na walang dudungis sa pangalan ng kumpanyang ito, kahit na anino. Tumango ang lahat, at sa sandaling iyon, mas lalong kumapit si Adrian sa katahimikan. Dahil hindi nila alam, at ayaw niyang malaman nila, na ang aninong kinatatakutan niya ay matagal nang gumagalaw sa likod ng eksenang ito. At sa pangalang Sylvan Roque, unti-unting nasasangga ang isang koneksyong hindi niya na kayang kontrolin pa. Samantala, gabi na nang muling gumalaw ang mundo ni Kael. Sa mga oras na ito, doon siya nagiging bahagi ng lungsod na ayaw makita ng karamihan. Mga ilaw na patay, mga kalyeng bihirang daanan, at mga taong mas pinipiling manahimik kaysa magsalita. Hindi ito ang uri ng trabahong ikinikwento sa pagkainan. Ngunit para kay Kael, ito ang mundong alam niya. At pinili niyang pasanin. Huminto siya sa isang gusaling luma ang pintura. At may bantay sa pintuan na tila walang pakialam sa mundo. Tumango lamang ang lalaki nang makilala siya. Walang tanong, walang paliwanag. Sa loob, may mga taong naghihintay. Mga mukhang pagod, may takot, may pag-asa. Isa-isa niya silang kinausap, tahimik at maingat. Hindi siya nangako ng himala. Ang kaya lamang niyang ibigay ay solusyon bago tuluyang masira ang lahat. Salamat, bulong ng isang lalaki matapos ang maikling usapan. May nagniningning na tinig, parang nabunutan ng tinik. Tumango lang si Kael. Hindi niya kailangan ng pasalamat. Ang mahalaga ay may natulungan siya. Sa isang sulok ng silid, may lalaking nakatayo, nakapamewang, tahimik na nagmamasid. Matangkad, may otoridad sa tinig. Sylvan Roque. Hindi siya palasalita, pero kapag nagsalita na, pinakikinggan talaga. Malinis ang galaw mo. Wika nito nang sila'y magtagpo sa labas. Hindi ka nag-iiwan ng bakas.
Parte ng trabaho, sagot ni Kael. Bahagyang ngumiti si Sylvan. Hindi lahat kayang gawin yan. Kaya mahalaga ka. Hindi umimik si Kael. Sanay siyang pakinggan ng ganoong mga salita. Pero hindi siya nalalasing sa papuri. Alam niya ang limitasyon ng mundong ito. Isang maling hakbang. At lahat ay guguho. Habang naglalakad siya pauwi, sumagi sa isip niya si Adrian. Hindi niya alam kung bakit madalas lang biglang pumapasok ang kapatid sa isip niya tuwing gabi. Marahil dahil sa bawat kasong inaayos niya, may bahagi ng sarili niyang buhay na hindi niya kailanman naayos. Ang pagitan nilang dalawa. Sa parehong oras, sa isang mamahaling restaurant, nakaupo si Adrian kasama sina Aurelia at Lisandre. Pormal ang usapan, pero may kirot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Nang banggitin ni Aurelia ang pangalang Sylvan Roque, bahagyang nanlamig ang kamay niya sa baso. Mahigpit ang prinsipyo ni Sylvan, sabi nito. Hindi siya pumapasok sa deal kung hindi malinaw ang karakter ng taong kaharap niya. Karakter? Ulit ni Adrian. Pilit na ikinakalma ang sarili. Sa isang sulok ng isip niya, may boses na nagsasabing may koneksyon ng lahat ng ito. Isang koneksyon na pilit niyang tinatanggihan. Ngunit sa bawat pagbanggit ng pangalang iyon, lalong lumilinaw ang isang katotohanang ayaw niyang harapin. Nang trabahong matagal na niyang ikinakahiya, ay dahan-dahang humahabi ng landas patungo sa tagumpay na inaasam niya. At sa likod ng aninong iyon, may liwanag na naghihintay. Hindi niya palang alam kung handa ba siyang harapin ito. Hanggang sa dumating na nga ang araw na matagal nang kinakatakutan ni Adrian. Ang araw na hindi na sapat ang katahimikan para itago ang katotohanan. Nasa gitna sila ng isang pinal na pulong. Ang uri ng pagpupulong na may bigat na kayang magtakda ng direksyon ng buong kumpanya. Tahimik ang silid, ngunit mabigat ang hangin. Bago tayo pumirma, sabi ni Sylvan Roque. Kalmado ngunit may otoridad. May gusto akong linawin. Nagtagpo ang mga tingin sa mesa. Si Adrian ay nanatiling tuwid. Ngunit ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Alam niya, sa kung anong dahilan, alam niyang ito na ang sandali. Ang tiwala ko, patuloy ni Sylvan, ay hindi basta-bastang ibinibigay. Lalo na kung may tinatagong bahagi ng pagkatao ang isang tao. Bahagyang nagkibit palikat si Lisandre. Lahat naman tayo may pribadong buhay. May pribadong buhay? Sagot ni Sylvan. Hindi lang yon, at may sadyang itinatanggi. Dugtong pa niya. Napatingin si Aurelia kay Adrian. Hindi na mapag-usisa ang tingin niya. May halong pag-unawa at pagkabahala. May gusto ka bang sabihin sa amin? Mahinaw niyang tanong. Tumayo si Adrian. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakaramdam niya ay kailangan niyang ipakita ang lakas kahit nang hihina ang loob niya. Ang negosyo ko ay malinis, bariin niyang sabi. Wala akong koneksyon sa anumang bagay na makakasira sa kumpanyang ito. Isang saglit na katahimikan ang sumunod. Talaga ba? Tanong ni Rafael. Diretso. At doon, parang hinila ang kortina ng katotohanan. Isang dokumento ang inilapag ni Sylvan sa mesa. Mga pangalan, petsa, koneksyon. Sa gitna ng pahina, isang pangalang matagal nang iniiwasan ni Adrian. Kael. Siya, sabi ni Sylvan. Ang taong matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Siya rin ang nagrekomenda sa'yo. Parang nawala ang hangin sa silid. Umalingaw-ngaw ang bulungan. Ang mga matang kanina ay may paghanga. Ngayon ay may pagtataka. At merong panghusga. Kapatid mo? Tanong ni Lisandre. Bahagyang nakataas ang kilay.
Hindi makapagsalita si Adrian. Ang lahat ng takot na matagal na niyang itinago ay sabay-sabay na sumabog. Ito na ang kinakatakutan niya. Ang sandaling malalaman nila kung sino ang kaakibat ng kanyang pangalan. Kung ganon, malamig na sabi ni Rafael. Bakit mo itinanggi? Nagsalita si Adrian, pero ang lumabas ay galit na may halong hiya. Dahil ang trabaho niya ay naputol siya. Hindi niya kayang banggitin. Kahit ngayon. Ang trabaho niya ay hindi bagay sa mundong ito. Dagdag niya. Pilit na ipinapasa ang bigat sa iba. At ayokong madamay ang negosyo. Sa labas ng gusali, nakatayo si Kael. Tinawag siya ni Sylvan para humarap. Pero huli na ang lahat. Narinig niya ang mga salita ng kanyang kapatid. Ramdam niya ang formal na pagtanggi. Hindi na lihim. Kung hindi lantad sa harap ng lahat. Hindi siya pumasok. Hindi na kailangan. Habang nagsasara ang pinto ng conference room, may isang bagay na tuluyang naputol. Hindi ang deal. Kung hindi ang huling hibla ng pag-asang minsan pa siyang kikilalanin bilang kapatid. At sa pag-aakalang naligtas niya ang sarili, hindi alam ni Adrian na siya mismo ang lumagda ng pinakamabigat na pagkatalo. Hindi natuloy ang permahan. Sa halip, iniwan ng mga kasosyo ang silid na may dalang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang pagtanggi. Naiwan si Adrian Vallejo sa harap ng mesa. Mag-isa, nakatitig sa mga papel na kanina lang ay simbolo ng tagumpay. Ngayon, parang mga testigo sila ng kanyang pagkukulang. Akala mo ba ganun lang kasimple? Tanong ni Sylvan Roque. Nanatili sa loob. Wala sa tinig niya ang galit. Naroon ang pagod ng taong matagal nang nakakaunawa ng mga lihim ng mundo. Akala mo ba, reputasyon lang ang puhunan dito? Hindi sumagot si Adrian. Ang dibdib niya ay masikip. Hindi dahil sa takot sa pagkawala, kung hindi dahil sa bigat ng mga salitang binitawan niya laban sa sariling kapatid. Si Kael, patuloy ni Sylvan, ang nag-aayos ng mga problemang hindi kayang lapitan ng mga taong may malinis na kamay. Siya ang naglilinis ng mga gusot bago pa man ito maging iskandalo. Siya ang nagligtas sa mga deal na hindi mo man lang nalaman na muntikan ng gumuho. Lumapit si Sylvan at inilapag ang isa pang folder. Ito ang mga kumpanyang nakatayo pa rin dahil sa kanya. Ito ang mga investor na nagtiwala, hindi dahil sa pangalan mo, kung hindi dahil sa integridad niya. Isa-isang bumagsak ang mga pangalan sa isip ni Adrian. Mga kontratang biglang umayos. Mga problemang misteryosong nawala. Mga pintuang biglang nagbukas. Lahat ng iyon, ang mga swerte na ipinagpapasalamat niya sa sarili, ay may pinanggalingan pala. Sa labas, nakaupo si Kael sa isang bangkong bakal. Tahimik, gaya ng dati. Hindi siya galit, hindi rin siya umaasa. Sanay na siyang maging tulay na dinadaanan. Hindi binabanggit. Lumapit si Aurelia Knox. Alam mo bang muntikan nang umatras ang international group noong isang taon? Tanong niya kay Adrian nang muli itong makalapit. Kung hindi lang dahil kay Kael, kung hindi niya inayos ang ilang sensitibong issue, wala na sana ang kumpanyang ito sa kinalalagyan ngayon. Parang may padar na gumuho sa loob ni Adrian. Ang mundong pilit niyang hinihiwalay ay isang kwento lang pala. Ang kapatid na itinatago niya sa anino ang siyang nagbukas ng mga pintong hindi niya kayang buksan sa liwanag. Lumabas siya ng gusali at doon ay nakita niya si Kael. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Walang panunumbat, walang ngiti. Tanging pagod na katahimikan lamang. Ako ang nagkamali, mahina niyang sabi. Hindi ito formal na paghingi ng tawad. Hindi rin ito sapat. Pero ito ang unang katotohanang hindi niya itinanggi.
Tumayo si Kael. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang trabaho ko. Sagot niya, ginawa ko yan kahit wala ka. At doon, tuluyang naunawaan ni Adrian ang pinakamabigat na katotohanan. Ang tagumpay na pinangarap niya ay matagal nang iniaabot ng kapatid na matagal na niyang tinakwil. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Adrian. Ang mga pulong na dati puno ng kumpiyansa ay napalitan ng katahimikang may halong pagninilay. May mga kasosyong umalis, may ilang ring na natili, hindi dahil sa pangalan niya, kung hindi dahil sa katotohanang unti-unti nang nabubunyag. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nagtatago sa likod ng reputasyon. Hinayaan niyang magsalita ang mga dokumento, ang mga record, at ang mga taong matagal nang tinutulungan ni Kael. Walang drama, walang pagtatanggol. Tanging pagtanggap sa kung ano ang dati niyang tinakbuhan. At sa bawat katotohanang lumalantad, mas lalong lumilinaw sa kanya kung gaano kababaw ang sukatan ng dangal na matagal na niyang pinanghawakan. Isang hapon, bumisita siya sa bahay ng ina. Tahimik ang lugar gaya ng dati. Nakaupo si Inang Mireya niya doon sa tabi ng bintana. Tinatahi ang isang lumang panyo. Hindi siya nagulat nang makita ang anak. "Natuto ka na ba?" Simpleng tanong nito, hindi tumitingin. Umupo si Adrian sa tapat niya. "Hindi pa," sagot niya ng tapat. "Pero nagsisimula pa lang." Tumango ang ina. Parang sapat na yun sa ngayon. Sa labas, nakita niya si Kael. Nakatayo sa ilalim ng punong matagal na nilang tinatambayan noong bata pa sila. Walang galit sa tindig nito. Wala ring inaasahang kapalit. Lumapit si Adrian. Mabagal. Parang natutong maglakad muli. "Hindi ko alam kung papaanong magsisimula," sabi niya. "Pero alam kong mali ang mga ginawa ko noon." Tahimik si Kael. Matagal bago ito nagsalita. "Hindi mo ako itinakwil dahil sa trabaho ko," wika niya. "Itinakwil mo ako dahil natatakot ka sa sasabihin ng iba." Tumango si Adrian. Masakit pero totoo. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad para magpatuloy," dagdag ni Kael. "Pero kung gusto mong manatili, kailangan mong matutong wag itago ang katotohanan." Walang dramatikong yakap, walang biglang pagkakasundo, ngunit may espasyong nabuksan. Isang puwang para sa posibilidad. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumangon ang negosyo ni Adrian. Mas maliit, mas tahimik, ngunit mas matatag. Hindi nalihim ang papel ni Kael, hindi rin ipinagmamalaki, kung hindi kinikilala. Sa bawat kontratang napipirmahan, malinaw kung sino ang naglatag ng pundasyon. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Adrian ang ilaw ng lungsod, naisip niya ang mga panahong tinatakbuhan niya ang sariling dugo. Ngayon, dala niya ang isang aral na hindi mabubura ng kahit na anong tagumpay. Ang pangalang inalagaan niya ay mahalaga, ngunit ang pangalang itinanggi niya ang siyang nagbigay ng halaga rito. Matapos ang lahat, tahimik na naglakad si Adrian Vallejo sa tabing ilog. Ang lungsod sa kanyang harapan ay puno ng ilaw. Ngunit ngayon, mas malinaw sa kanya ang tunay na liwanag. Hindi mula sa mga neon sign o mamahaling gusali, kung hindi mula sa mga taong tahimik na nagbubukas ng pintuan para sa iba. Nakaupo sa gilid si Kael. Simpleng nakatingin sa dumadaloy na tubig. Walang pag-alsa, walang pagpapaliwanag. Ang nakaraan, ang pagtangki, ang hiya, ang kirot ay nakalipas na. Ngayon, ang katahimikan nila ay punong-puno ng unawaan. Hindi na kailangan ng malalakas na salita. Ang bawat kilos ay sapat na upang ipakita ang respeto at pagtitiwala. "Alam mo," mainang sabi ni Adrian, "akala ko noon,
Ang tagumpay ay nakukuha sa pamamagitan ng pangalan. Ngayon alam ko na hindi pala. Ang tagumpay ay sa likod ng mga taong hindi mo pinansin o hindi mo inintindi. Ngumiti si Kael. At ang pangalan na pinipilit mong itago, minsan siya ang magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Sagot niya. Hindi kailangan ng higit pang paliwanag. Ang dalawang magkapatid ay nakatayo sa tabi ng ilog. Magkatabi, ngunit hindi magkahawak. May distansya, ngunit hindi na ito hadlang. Ang bawat hakbang na kanilang gagawin mula ngayon ay may kasamang pag-unawa at respeto sa isa't isa. Isang bagay na dati imposible para kay Adrian. Ang mundo ay patuloy na umiikot, puno ng kasinungalingan, pagpipigil, at takot sa opinyon ng iba. Ngunit sa lihim na kwento ng magkapatid na ito, may natutunang aral na minsan, ang pinakamalakas na tulay ay hindi nakikita sa liwanag ng publiko, kung hindi sa anino ng katotohanan. Sa huli, hindi lamang negosyo ang kanilang naitayo. Naitayo rin nila ang isang uri ng pagkakaunawaan. Isang pundasyong mas matatag kesa sa anumang gusali o titulo. Ang pangalang inalikaan ni Adrian ay nagkaroon ng tunay na halaga, hindi dahil sa imahe, kung hindi dahil sa taong nagbigay kahulugan rito, sa tahimik at walang kapalit na paraan. Habang naglalakad pa uwi, alam ni Adrian na sa bawat hakbang, dala niya hindi lamang ang pangalan, kung hindi ang aral na kahit ang anino ay may kakayahang magdala ng liwanag. At sa liwanag na yon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang kabanata na parehong puno ng pag-asa, pag-unawa, at higit sa lahat, pagtanggap sa isa't isa. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, na huwag husgahan ng iba base sa trabaho o estado sa buhay. Si Kael ay may trabahong pinagmumulan ng hiya ni Adrian. Ngunit sa katotohanan, ito ang nagbigay daan sa tagumpay ng kanilang pamilya at negosyo. Madalas, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kaagad nakikita sa panlabas na anyo o opinyon ng lipunan. Ang tunay na tagumpay ay may puso, hindi sapat ang pera, titulo o reputasyon. Ang tagumpay ay mas matibay at mas makabuluhan kapag may integridad, malasakit sa iba, at pagtanggap sa katotohanan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!